Isang simpleng alitan lang ba ang away magkapitbahay? O maaari ba itong lumaki at mauwi sa matagal na kaso sa korte? Paano kung ang magiging dahilan ng pagkakasundo o tuluyang pagkasira ng kanilang relasyon ay ikaw, Lupon? Bilang Lupon member, hindi lamang ikaw tagapakinig sa reklamo. Ikaw ay tagapamagitan, tagapayo, at tagapangalaga ng kapayapaan sa inyong barangay. Kaya po mga kabarangay, sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang tatlong pinakamahalagang responsibilidad ng isang Lupon member. Ang iyong papel sa katarungang pambarangay, ang iyong tungkulin bilang kasapi ng Lupon o bilang kasapi ng pangkat, at kung papaano mapapanatili ang iyong pagiging patas at may integridad sa bawat kasong kakaharapin. Kaya kung ikaw po ay Lupon o bago pa lang na Lupon member, kasalukuyan na nagsisilbi at nais lamang maunawaan ang mahalagang papel ng Lupon sa ating komunidad, panoorin niyo po ito hanggang sa dulo. Ano nga ba ang tungkulin ng isang Lupon member? Ang Lupon tagapamayapa ay itinatag upang tulungan ang barangay na marisolba ang mga alitan na hindi agad umaabot sa korte. Bilang Lupon member, ikaw ay katuwang ng punong barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na ugnayan sa barangay. Number 1, tungkulin ng Lupon, dumalo sa mga pagpupulong. Mahalaga ang regular na pagdalo sa mga pulong ng Lupon dahil dito pinag-uusapan ang mga pulisiya, proseso at mga paraan upang mapabuti ang serbisyo sa mga kabarangay. Sa bawat pagpupulong, sa bawat meeting, maaaring talakayin ang mga sumusunod: mga pagbabago sa proseso, mga karaniwang problema kinakaharap ng Lupon, mga aral mula sa nakalipas na kaso, at mga hakbang upang maging mas epektibo ang katarungang pambarangay. Mga kalupon, ang aktibong pakikilahok ay nagpapakita ng dedikasyon sa tungkulin. Hindi sapat, lagi ko pong sinasabi, na alam mo lang ang batas. Mahalaga ring maunawaan mo kung paano ito ipapatupad ng makatarungan. Sa mga pagpupulong, maaaring magbigay ng mungkahi ang bawat Lupon member upang mapabuti pa ang paraan ng paghawak ng mga kaso. Ang layunin, mga kabarangay, ay magkaroon ng pare-pareho at patas na proseso para sa lahat. Ikatlo, tumutulong sa pag-iimbestiga kung kinakailangan lang naman. May mga pagkakataon na kailangang alamin ang tunay na pangyayari bago maisagawa ang mediation o conciliation. Maaaring kabilang dito ang mga sumusunod: paghingi ng salaysay, pag-unawa sa pinagmulan ng alitan, paglilinaw ng mga impormasyon, at pagtiyak na parehong panig ay nabibigyan ng pagkakataong makapagsalita. Hindi po ito katulad ng investigasyon ng mga pulis. Layunin lamang nito, mga kabarangay, na magkaroon ng sapat na impormasyon upang makatulong sa mapayapang pag-aayos ng away. Bilang mga kasapi naman ng pangkat, kapag hindi nagtagumpay ang unang mediation
ni punong barangay, bumubuo ng pangkat tagapagkasundo. Dito nagsisimula ang mas aktibong papel ng isang lupon member. Bilang conciliator, ang mediator ay hindi hukom. Hindi siya magpapasya kung sino ang tama o mali. Sa halip, siya ang tumutulong upang magkaroon ng maayos na pag-uusap ang magkabilang panig. Ang layunin, makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Minsan, sapat na ang mahinahong pakikinig upang mabawasan ng galit at sama ng loob. Napakahalaga din po ng tamang pagtatanong. Sa bawat pagdinig, kailangang malinaw ang mga tanong. Halimbawa, maaari po bang ilahad ninyo kung ano ang nangyari? Ano po ang nais niyong maging resulta ng usapan na ito? Mayroon po bang paraan na parehong katanggap-tanggap sa inyong dalawa? Minsan, iwasan po ang mga tanong na tila ng huhusga o nagpapakita ng kinikilingan. Mas mainam ang bukas at patas na pagtatanong. Punta naman tayo sa pagbuo ng compromise. Hindi lahat ng kaso ay may panalo at talo. Sa katarungang pambarangay, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kasunduan parehong tinanggap ng magkabilang panig. Halimbawa, kung ang alitan sa hangganan ng lupa, maaaring magkasundo ang dalawang panig na magsagawa ng magkasanib na pagsusukat. Kung may hindi pagkakaunawaan sa utang, halimbawa, maaaring magkasundo sa bagong schedule ng pagbabayad. Kung may alitan naman na personal, maaaring humantong sa paghingi ng paumanhin at pangakong iiwasan ang pag-uulit ng sigalot. Ang magandang kompromiso, mga kabarangay, ay yung kusang tinatanggap ng magkabilang panig at hindi ipipilit ng pangkat. Hindi po dapat namimilit ang lupon kung anong magiging kasunduan ng nag-aaway na partido. Hindi po ganun. Punta naman tayo dun sa pagpapanatili ng neutrality at integrity. Isa sa pinakamahalagang katangian ng isang lupon member ay ang pagiging neutral. Ano po yung ibig sabihin nun? Hindi dapat magkaroon ng kinikilingan. Hindi dapat maimpluwensyahan ng pagkakaibigan, pagkakamag-anak, politika, negosyo, o personal na interes ang paghawak ng kaso. Bilang lupon, magkakasama kayo sa community, magkakasama sa barangay, napakahirap po nun. Halimbawa, kung ang isa sa mga partido ay malapit mong kamag-anak, maaaring magkaroon ng conflict of interest. Sa ganitong sitwasyon, mas mainam na hindi ka na lumahok sa paghawak ng naturang kaso. Halimbawa, ikaw ay miyembro ng pangkat upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa barangay justice system. Ang mga napag-uusapan sa mediation o conciliation ay hindi dapat gawing chismis o ikalat sa community o sa barangay. Bukod dito, hindi rin dapat tumatanggap ng anumang regalo, pabor, o anumang kapalit ng paborableng pagtrato sa isang partido. Ang tunay na integridad ay makikita hindi lamang sa mga desisyong ginagawa, kundi maging sa paraan ng pakikitungo sa
bawat taong humihingi ng tulong sa lupon. Kapag patas ang lupon member, mas tumataas ang tiwala ng komunidad sa katarungang pambarangay. Kaya yan po mga kabarangay, mga kapwa ko lupon, sa kabuuan, ang isang lupon member ay may 3 pangunahing responsibilidad. Una, aktibong pakikilahok sa mga gawain ng lupon at tumutulong sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay. Ikalawa, maging mahusay na mediator o conciliator bilang kasapi ng pangkat at tulungang makabuo ng makatarungan at kusang loob na kasunduan ang mga partido. At yung ikatlo, panatilihin ang pagiging patas, neutral at may integridad sa lahat ng pagkakataon. Kaya ayan mga kabarangay, dito po sa short video na ito, muli ako nagpapasalamat sa inyo. Kung kayo po ay may natutuhan, maaari niyo po itong i-like, maaari niyo pong i-share, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay channel, kayo ay lupon, ini-encourage ko po kayo na mag-subscribe kayo dito sa Katarungang Pambarangay channel dahil weekly nagpapalabas po ako dito ng mga videos na may kinalaman sa Katarungang Pambarangay at sa mga lupon members. Maraming salamat po muli. Ako si Jeffrey.